Okay, so for today, let us create a sample ng floor plan, tapos kung paano siya ita-turn over as a 3D, kahit hindi na natin lagyan muna ng bubong kasi medyo mahirap gawin yung bubong dito sa may GNA CAD. And as always, sa model space tayo gumagawa ng ating mga plans. Tapos yung plan na gagawin ko is ito siya. So yung pinaka sukat niya, yung pinaka dimensions niya talaga is 6.5 meters by 5.5 meters. Ayan, yung pinaka overall na sukat. Yan yung unang tinitingnan natin para makabuo tayo ng pinaka lote mismo, yung floor area ng bahay. Now, 6.5 meters by 5.5 meters. And since we are using yung meter dito sa loob ng sa GNA CAD natin or sa kahit anong CAD, we needed to first convert itong mga sukat na to into millimeters rather, So, to get yung pinakasukat niya, ito po, yung 6.5 meters times natin sa 1,000 to get yung equivalent niya to millimeter, which is 6,500. So, yung 5.5 naman times 1,000, ayan, we will get 5,500 millimeters. So, yun po yung pinakasimula natin. So, using our rectangle tools, ayan, we will first specify yung first corner point natin. Yan, pili lang ako. Then, for the second corner point, click itong 3 dots. Then, choose dimensions. For the length, ayan, mag-refer tayo dito sa sukat. Ang length niya is 5,500 as per dito sa drawing. Ayan. Ito po yung haba niya. Ayan yung length. So, 5,500 ng length. Ito tayo doon sa GNA CAD. Next, for the width, ayan, click natin yung enter para mag-apply yung ating changes. For the width, 6,500 naman. So, as you may see, we already have our floor area po. Yan yung pinaka-floor area natin. The second thing that we will be doing is we will create yung ano ba yung sukat ng kanyang ayan, ano ba yung pinakasukat ng kanyang wall. So yun yung pinaka natin. So let us assume that the measurement of the walls here is 0.2. Kaya I think 0.1 lang yung ginamit niya rito, So let us try to apply yung 0.1 na measurement. Again, convert muna natin yung measurement. So 0.1 meter times 1,000 equals 100. Ayan po. So meaning to say, we are going to offset yung ating ginawang walling to 100 po. Select natin yung object, tapos offset tayo inside that. So this is our wall. Again, before we go further dun sa ating paggawa, let us first create yung mga layers na gagamitin natin. For this one, we needed to have a 2D wall, 3D wall, 2D column, o yung para sa poste natin. We'll be having 3D column. Ayan, 2D door, 3D door, 2D window, 3D window,
Tapos 2D ayun, 2D floor, 2D 3D floor rather. So tapos yung mga text natin. Text. So yan yung mga layers na gagamitin natin. Then let us set the colors for each one. For example, for this 2D column, let us say na color white lang talaga siya. So 2D door natin, let us say color green ang gagamitin ko. 2D floor natin, let us say na ang gagamitin ko po sa aking flooring is magenta. Baguhin natin. Instead na magenta, let us try to browse our color selection. Then let us say gray yung gagamitin ko sa kanya for the floor. 3D wall naman natin, let us say cyan po. 2D window, let us say color yellow. So 2D column natin, again, kung ang 3D column natin, no, kung ang 2D ay white din po ang gagamitin natin sa kanya. 3D door, ang gagamitin natin ay color green din. Tapos 3D floor, ang gagamitin naman natin ay yung gray. Tapos 3D wall, cyan. Then 3D window is color yellow. And lastly is yung text natin. Let us say ang gagamitin po natin is color blue. So yan, medyo complete na yung ating mga materials na gagamitin. So let us proceed with our creation ng pinaka layout ng floor plan. Next, since we already have this one, select muna natin siya. Yan. So refer tayo dito sa pinaka drawing. Nangungunahin natin yung sukat o yung mga gagawa ng pagitan is yung nandito sa may bandang taas. Ito. This here. Basta itong mga nasa taas na yan. Yung 1.4 meters, yung 2.8 meters. And assuming there are some lines there. So gagawa tayo ng ganyan sample. So paano natin sisimulan? We are going to draw a simple line. Habaan lang natin siya ng konti. Kasi yung ating, kung papansinin ninyo, yung measurement po niya nag-start dun sa loob ng wall. So dun din ang pinaka-start ng ating measurement for this one. So we will be moving this one for 1.5, no? Yan, select lang natin. So, since 1.4 ito, times 1,000, so 1,400 po. Next, let us assume na gumamit siya ng 0.2 na walling inside the room or the floor area. So, yun po. Tapos, ang sunod na sukat is 2.8 meters. Mag-offset ako nito. Same pa rin. Assuming 0.1 pala yung ginamit pa rin niya rather. Tapos, let us say 2.8 yung nakalagay dito. So, 2.8 times 1,000, that's 2,800. 2,800. Now, I can use yung offset for creating yung mga yan. Tapos, again, offset 100 for our walling. Since yun yung pinaka ginamit natin or ginamit niya dun sa kanyang drawing. Ayan. We are done with the first part ng ating floor plan. Na nakita nyo naman. No. The second one is we will proceed with this dito sa may side na to. As you may see, the first part is consisted of 4 meters
Tapos yung after ng walling, no, ang next na sukat is 2.2 meters. So, ang pinakakailangan lang natin kunin is itong 4 meters dito. Ayan po. So, like what we have done here on dun sa pinakaunang hati ng ating floor area, gagawa rin ulit tayo ng ating line. But this time, we'll start here. Hindi na masyadong malayo. Next, sabi diyan, that's 4 meters. So, we'll move this line from here. Tapos, papunta dito with a distance of 4,000 millimeter. So, you may see, this is our new line. Then, pwede tayong mag-clone, no? Or pwede kayong mag-offset. That depends on your preference po and then your technique. Kung alin yung pinakaunang naisip niyo na technique, pwede yun. No, offsets is working just like cloning. Pero you needed to change from time to time yung kanyang distance. Kung gusto mong mag-paste ng isang object. So, yan. You already have that one. So, punta naman tayo dito sa may kabilang side ng ating drawing, ng ating object. Dito sa may bandang baba, we will see, no, from inside from outside the wall up to the wall din dito sa kabila, that's a total measurement of 2.6 meters. So, convert it to millimeter, that would be equivalent to 2,600 millimeters. Again, I'll be creating lines from here up to here. Then, it's either I copy this one, clone ko na lang. Tapos sabi natin kanina, the measurement is 2,600 millimeter. So, yan. We have that line. Pero again, the measurement was done outside the two walls, no? Yung outside of the both walls, opposite walls. So, kailangan nating lagyan ng konting kapal or thickness for our walling. So, offset tayo. 100 pa rin yung gagamitin natin as usual. Ayan. Then, we already have that one. Lastly, we will be using yung nandito sa may kabilang side naman, sa may right side ng screen. The measurement is 3.2 meters, no, from the top. So, 3.2. Tapos yung kanyang measurement is from outside to inside the master bedroom. Or from outside or inside the bedroom. No? So, that's 3.2 meters. So, meaning to say, I'll be drawing a line here. Let us assume the line starts here, or starts here. Then, hanggang dito. No definite distance. Kasi wala namang given na distance. That's just for guidelines pa rin. So, tapos 3.2 meters ang kanyang layo. So, convert it to millimeter. That's 3,200 millimeters. So, pwedeng hindi ko na copy, move ko na lang, no? So, select this one, remove here, now change this one to 3,200 millimeter because that is the distance, no, that we have here. Next, we'll be using offset for the wall thickness. Ayan. So, we have that. Next thing is the distance from that area papunta dun sa kabilang dulo. No, so, that is 2.9 meters in total. No, so, 2.9 meters from this area. No, from outside the wall to outside the other wall, side of the wall. So, clone natin siya. Anong distance? 2.9 meters. Base point natin will be here.
No. Base point will be, ayan. Clone muna natin. Base point will be here. Ayan. Tapos, ang distance is, sabi natin 2.9 meters. 2,900 millimeters. Then lastly, we will provide thickness for that one. Malaki ba? Diba? Since outside siya, so ipapasok natin yung ating, well, that is the whole area. So, i-erase lang natin or i-trim lang natin yung lines that are not important or not necessary para dun sa ating ginawang floor area. So, erase natin. So, we'll use trim for that one. First is this area. Pwede talaga. From time to time, we needed to refer to our drawing kasi yun yung pinaka magiging basis ng ating pag trim nung area na to. That's why as you may see, no? So, yun yung magiging itsura niya. No, that's it. So, yun yung magiging pinaka-itsura ng ating area. So, if you are going to refer back to the drawing, yung original drawing, ito po siya. So, this time, we'll just be creating or doing spaces para po dun sa windows and then doors naman natin. Okay. So, we're already done. Be mindful of those area na lalong-lalo na po itong mga to. Kasi yun yung lalagyan natin ng ating mga column later on within this drawing. So, again, be mindful of those area ha. Yan yung mga lalagyan natin ng column. Ito, pwede kong i-move ng konti to dito para sa column mamaya. Grabe, sobrang wide. Parang maganda sa As you may see, zoom ko siya ng ayos pa. Hindi yung yan. Kasi pag nakita ninyo, yan, tumatama siya sa gitna, bumabaluktot yung lines. So, para hindi mo maluktot, you zoom it. Ayan, tapos ayan, hindi siya babaluktot niyan. Tapos, trim natin to. The reason behind bakit yun yung trim natin is because I wanted to put my column here instead na dito sa may dulo nung TNB niya na nagawa. So, yun yung mga areas na lalagyan natin. So, this time, pwedeng ang gawin natin is we will be clicking all of this. Ayan. Tapos, and we will be clicking all of this and then pwede natin siyang
Punta sa properties, change the layer into 2D wall. Parang ganon. So, 2D wall na po. Kaya lang, there are some lines na hindi po pwedeng isama talaga into 2D walls dito. Like, etong yan. Kasi these are not a wall. No? So, let us try to first delete this one. Okay na. Ayan. Since they are not included sa 2D wall, no, gawa tayo ng another layer for that one. Let us say it is a property line. And wala kasing ano yung property line natin. So, parang, ano lang siya, parang, select current ko na lang. Tapos, tsaka i-trim yung mga area na sumobra. So, yan. Since we already have our 2D floor, let us move forward with the next update for this one, or for this drawing. So, ano naman yon, yung gagawa tayo ngayon nung mga columns muna. No, so, from the layers tab, punta tayo dyan. Set natin ang ating gagawin into 2D column. Yan, set current natin siya. Tapos, gagawa tayo ng box o rectangle. First is ito. First corner point. Second corner point ay dito. See? Tapos, next is ito naman. First corner point. Second corner point ay dito. Next. No, that's why hindi natin tinanggal kanina yan. First corner point. Second corner point ay dito. Next dito, first corner point, second corner point dito. Ayan po, repeat lang natin siya ng i-repeat. Ayan, yung mga nalalagyan natin, yun na yun. Until such time na matapos po yung ginagawa ninyo. Tapos sa loob meron din ito. So yan, as you may see, tapos na rin yung ginagawa natin, no? So, yan yung ating mga 2D columns. No, since we're already done with the 2D columns, gagawa naman tayo ngayon ng ating 2D windows. So, first, we go to Format, Layers, then select 2D window as the current. Ayan po. As you may see, medyo kakaiba yung kanyang mga windows. Example, yung nasa TNB niya. Ayan, medyo maliit lang yung window niya, tapos kalahati lang po yung ginamit niya. So, therefore, we will be using just the half area or the half part ng window niya. Ayan, let us assume na ang kanyang ginawang window sa kanyang area is 0.4 or 0.6. So, specify first corner point. Hanapin natin ang gitna dito.
Ayan. Tapos, dimensions na lang. Specify natin. Let us say 0.5 kasi 0.1 ang thickness. Tapos, ang haba niya is bakit 0.5 brother? Mali yung ginawa ko. First corner point, hanapin natin yung gitna. Mali yun. Ayan. Middle, tapos dimensions. If it's 100 mm yung kapal ng ating wall. So, magiging 50 na lang to. Tapos, kung ang sukat ay 0.4 or 0.5 rather, sabi natin 0.5 ang ginamit niya for kanyang window sa CR. So, times 1,000, that's 500. Ayan, next natin is i-move lang natin to. Move. Select natin yung gitna nito. Tapos hanapin din natin yung gitna dito. So, yun. Kaya lang, hindi pa yan yung pinakaano niya. Paglilipatan. Pa rin natin. Hanapin yung gitna. Tapos, dapat 90 degree lang din naman yung layo. Yan po. No, so, ginaya lang natin yung nandun sa kanyang ginawa. Yan, which is ito. Or pwede nating burahin yung mga yan. Tanggal natin yan. Yan. Tapos ang gagamitin na lang natin mamaya is yung 2D. Yung 2D wall. Next, punta naman tayo dito sa may bandang kitchen niya. Kitchen area. No, same size din naman. But then yung position niya is medyo dulo o tabi na ng nitong kusina. So that's why we are just going to copy this one. No, clone natin. Ito yung ating pipiliing insertion point. Tapos i-move natin siya i-copy dito sa may area na to. Tapos copy uli natin yan. Para hindi na uulit. Ayan. So, yan. As you may see, dala yung wall natin. Next, ito naman sa area na to. Medyo iba yung wall niya. Malaki-laki. Ayan. Let us assume 1.2 meters yung kanyang wall dyan. Tapos, yung pinaka-position. Let us say, may layo lang yan na parang natansyahan na lang muna natin. So, wala namang specific given measurement. So, let us say rectangle ulit. Tapos, first corner point. Ayan. Then, size ng ating Ang haba niya is 1.2. So, 1,200 mm. Tapos, ang kapal niya is 100. So, move natin siya. Pero, i-move pa rin natin uli siya. Let us say, ang layo nito from here is 100 or 500 rather. 500 mm. Tingnan natin kung magmamatch na ba dun sa drawing. O, medyo malayo. Kasi sa drawing, sa sample, hindi siya ganun kalayo.
So, mumove pa natin to ng konti. Palapit dun sa may poste. Let us say, minove natin siya ng 200 mm. Then, let us look. Okay, medyo mas makatotohanan na siya. Tapos yan, line here. Straight line here. So, yan, we already have our window. Now, for this one naman, ito lang naman yung kanyang ginamit na area per window. Ayan, kaya medyo mas mabilis gawin. That's line. Line. So, same. Pwede natin kopyahin ito. No, yung ginawa natin na yan. So, pag sinelect mo, tingnan mo, nakikita ninyo, nasa-select pati yung ano. So, pwedeng ang gawin natin is we turn off muna, no, yung layers ng 2D wall. Ayan. Para makita ninyo. Or para ma-select ninyo ng maayos yung object. Tapos, clone. Select lang natin dito. Then, move natin dito sa area na to. No, so, yun yung importance o yung pinaka-functions nung layers tab natin. So, as you may see, ayan, okay na po yung ating ginawa na window. Next, we'll create another rectangle here. First corner point dito. Tapos, dimension, select dimensions. 100 for the length. And then, yung width niya is 500, let us say. So, halimbawa, yan na po yung ating nagawa. Tingnan nga natin kung sakto lang ba yung 500. No, so, let us check ha. Move natin yan. Medyo parang maliit yung 500. So, let us say 600 po yung size nito. This time, pwede mo kasi siyang ma-select, kaya hindi mo na i-hide yung try natin i-stretch. So, yun naman yung gamit ng stretch. Parang minumove mo siya. Ayan. So, eto, pwede natin ilipat hanggang doon. So, let us try to see kung medyo okay na ba doon sa itsura. Okay, medyo pasok na. Tapos, we'll just add up another line here for the panels. Tapos, yun na. We already have our window. So, copy lang natin. Select this as the base point. Tapos, just paste it here. Then, we are done with our windows. Now, so, we're already done with the windows there. So, dito naman tayo sa may kabilang side. So, let us say 1,200 mm yung kanyang ginamit na window dito. Same lang siya halos ng window na nandun sa may natin. Nandun sa may TNB. So, this time, we'll create rectangle command ulit. Hanapin natin yung pinaka-center of this line. Ayan, the center is yung may triangle po. Tapos, choose dimensions. Ang thickness is from 100. Gagawin natin 50 lang. Tapos, ang width is 1, 2. So, yan yung maging tsura niya. Ayan. Parang medyo maliit pa nga. So, let us try to
extend this one. Or to change yung properties. Tingnan natin kung mababago sa properties. Ayan. Ano ba to? Garterize? No, so, yun, hindi natin mabago. So, palitan natin. Let us say, ang rectangle na gagawin natin, hanapin uli yung center. Ayan, center. Tapos dimension, select. 50 for our length. Ang width natin is, gawin natin 2,000. Ayan po. Medyo mas mahaba. Tapos, move natin siya. Hanapin nyo yung center nito. Ayan, center. Tapos, space nyo lang siya dito. Para nasa loob na siya. So, that is our window there. So, hanapin nyo ulit yung center. Ayan. Connect that to the other endpoints. Ayan. So, that would be our window. Next is, ayan, natapos na natin yung mga windows. So, next natin, punta tayo dito sa may properties. Now, set current muna natin to the 2D wall. Ayan, meron lang ako mga additional na ilalagay. Ayan, lines here. Para alam ninyo na yun yung pinaka-end of, wall doon sa area na yan. Sa kabilang side din, ayun. So, yan yung ating mga windows. Location ng windows natin sa buong area. So, now, ang next na gagawin natin or iyan natin is we are going to set our layers to the 2D doors. So, 2D doors, set current natin yan. Tapos, pagmasdan natin yung mga location ng ating doors. So, we have one here. Yan, we have one here sa may WC. We have one also in our dito sa ating may main entrance. Tapos we also have one in our bedroom. So, ang first na gagawin natin is yung nasa main entrance. So, line command. Tapos, gawa lang ako ng sample line dito. No? So, we are just moving this one. 50 millimeter lang. So, 50 millimeter is parang 5 cm. So, parang ang iglet niya. So, pwedeng ang baguhin din yan. Gawin natin yung 100. Pwede mahugas. So, we already have this one. Ayan po. Tapos from here, magka-clone tayo niyan. Sukat tayo ng mga 1,000 millimeter. No, 900 na lang. Kasi kasama na yung jump niya. Tapos, eto, copy na lang natin. No, so, 100 yung ginamit natin.
That means yun na yung pinaka door opening natin. So, pwede kong burahin na yung mga lagpas na lines para at least we already have our door opening. Now, so for this one, pwede ang gawin pala natin dyan is instead ng gumawa ng ganyan, i-trim ko siya. Tapos, I'll create a rectangle o polyline rather. From here, tapos sukat ng 100. Tapos, ayan. Kasi this is part of the wall, of the door rather. O kaya, ginawa natin ganyan. Para lang alam natin na itong area na to, may door siya. So, hindi natin pwedeng sakupin ng wall. Also, this one. Ayan. So, pwedeng ang gawin natin dyan is i-turn off natin ang layers ng wall. Ayan, turn off lang natin para mabuo natin to. Tapos, join na lang natin. So, yan po. Then, tsaka tayo gawa ng rectangle. So, let us say 50 yung kanyang length. Tapos, ang kanyang thickness is 800 na kasi kasama na yung pinaka ng wall. So, yan yung magiging itsura. Arc. And point. Tapos, direction. Then, we already have our wall. So, punta tayo sa layers. On na natin yung ating wall. Ayan. As you may see, we already have our wall. Door symbol. Sinama lang natin yung jump niya. Test copy lang natin to. Clone. Tapos, didikit lang natin dito sa area na to. Assuming pareha sila. Or assuming gusto mong palawakin to, gawin talagang 1 meter. Pwede naman. So, sukatin lang natin. Para lang makita natin kung gaano kalaki yung nito size. So 800 talaga. So we'll be moving this one. Ayan. Ng 200 para yung door opening niya pang entrance talaga. Tapos eto, we'll change this one. Now let us change this one into ayan, 50 tapos 1,000. Then arc. So, we have our main entrance. Delete natin yan. Next, yung door symbol para sa ating TNB.
First is we wanted this one. No? So, ika-copy natin siya. Clone lang natin. Tapos, paste natin dun sa location ng TNB. So, we already have our TNB there. Yan yung pagitan niya. Okay. So, next thing is copy natin to. Run. Clone natin. Tapos gagamitin nating point is this one. Ayan, base point. Tapos base natin siya dito. Now, again, select natin to. Tapos i-rotate natin. Or i-mirror natin. Base point natin is here. Then, ang ating next na point is medyo maano siya. Ayan, kasi malayo yan pagka tinignan mo. So, again, mirror para makita natin ang maayos. Yung negative 90, ayun. No, so, yun yung magiging position niya. So, negative 90, no? Tapos, scale lang natin. Or, pwede nyo namang i-adjust to. Ayan, kung ayaw nyo mag-scale, gusto nyo lang mag-move. Ayan, stretch nyo lang. No? So, punta lang dito, stretch. Tapos ano ba yung sukat ng ano? Is base point natin, stretch lang natin siya ng gawin nating ayan, pag in-stretch siya dito nag-iiba pala. No, so scale na lang natin. Scale natin. Base point natin will be here. Tapos, ang ating scaling is 0.6 for example. So, yan. Lumit lang siya ng 0.6. Yan na po yung magiging clone natin to. Ayan. Select this as base point. Tapos, lipat dito. And you're already good to go. Next thing. Now, we would like to trim everything na hindi important. So, trim natin lahat ng hindi important. Ito, trinim natin kasi magkapantay lang ang pader at ang ayan. So, ito medyo nagkakaroon tayo ng konting dito, error. Most specifically dito. So, move na lang natin yon. Parang may iwan na yung nasa loob. So, yan po yung maging itsura niya. Tapos, ito, format tayo, layers. Then, set ko lang muna tas current. Lalagyan ko pa rin dito ng
Ayan, lalagyan ko pa rin siya ng ganyan. Kasi this one, yan na yung maging itsura niya. Okay. So, good to go tayo. Ang next thing na gagawin natin is we will be using yung ating 3D na. So, sa 3D na po tayo magpo-proceed. So, medyo mahaba-haba na to. 50 minutes na. Pero sa 3D, mas mabilisan na po yan. Format tayo. Unahin natin yung mga columns. 3D columns. Set current. Tapos, we will create ating polyline. So, pwedeng ang gawin natin is hide natin yung ibang mga layers. Lalong-lalo na yung mga 2D. Not hide, but rather, lock lang natin para hindi na siya mag-ano. Ayan. So, I'll be using polyline. 2D columns lang gagamitin. Ang gagawan ko muna ng ano. Tapos, select natin yan. Select natin yung 2D column. Ayan. Tapos, change natin yung properties niya. Kung change siya, tingnan natin kung change. Kaso, close yung line niyan. So, ibig sabihin, that is specific na, yan, pwede nating baguhin pala. So, change natin yung kanyang thickness into 3,000 millimeters. So, nabago natin, no? Yung thickness niya. So, yung 2D column na yan po yung i-move na natin. Go-clone natin, ang clone. Clone natin. Ayan. Tapos, i-move natin dito. Clone pa rin. Ayan. End of the line dito. Clone pa rin po. Dito naman. Tapos, clone pa rin. Until lahat ng mga area na lalagyan ng columns, malagyan natin. Tapos yung last yung dito sa may kwarto. Okay. Sige nga, tingnan natin sa views. Kung talaga bang 3D views tayo, SW. Kung talaga bang nabago natin. Okay. May tayo, hindi natin siya na bago ng maayos. So, balik tayo sa top view. Punta man tayong layers. Ayun natin yung 2D columns. Ayan. 2D door, 2D floor, 2D walls, 2D window. Parang visible na lang ay ito po. Ayan. Select natin lahat ng mga columns na ginawa natin. Only the columns lang naman yung maseselect natin dyan. Tapos tsaka po tayo pumunta ng properties. Baguhin natin yung thickness to 3,000. So yan. Nag-apply na yung kanyang itsura. Tapos, punta tayo sa views muna. Lagyan natin ng hatch H1. So, solid hatch din. Since white naman yung natin, hatch natin yan. So, basta lahat ng column dapat white ang color niya.
Okay. So, we already have this. Punta tayo sa my view. New viewports. Let us use 2 vertical. Assuming, no, 2 vertical yung gagamitin natin. Tapos, iselect natin lahat ng mga hatches. Or, halimbawa, dito muna tayo sa kabila. Lahat ng mga hatches dito. So, to baguhin natin yung kanyang orientation. 3D views natin gawing SW isometry. Pero dito, select natin lahat ng mga hatches na ginawa natin. And let us check first kung select lahat. Okay, selected na lahat. Tapos dito po, ayan, since selected siya, yan, nakikita naman ninyo, clone natin siya. Clone natin. Pili lang ng isang part, no, ng naka-clone. Select natin tong base point na to. Tapos, ang paglalagyan natin ng ating hatch is yung upper part niya. So, lahat po yan, if you are going to look at the, balik tayo sa view, single view, lahat po sila meron ng mga hatches sa ibabaw. Okay. So, we're done here. Punta sa may 3D views, balik sa top view. Okay. Tapos, punta sa may layers. I-turn off naman natin or ilalak natin yung column, 3D column natin. So, ang gusto nating maging visible naman is yung other drawing. Part ng drawing. So, yan. So, this time, we wanted to do is yung naman, yung set natin yung current layer natin as 3D wall. Set current. Tapos, again, polyline. So, start tayo dito. Pwede namang gamitin ko yung rectangle na lang para mabilisan. So, yan. So, yun. Rectangle command again. Rectangle command. Now, we will cover all the walls ng 3D rectangle natin.
Then lastly, we have here this one. So I guess we already mark out all the ano. Tapos meron tayo na iwan ito. So lalagyan ko siya ng polyline. So hindi rectangle command yung ginamit ko sa kanya since um, hindi siya definite na ano rectangle. O yung kanyang forma is like deformed rectangle. Next is we will apply hatches for those. Ayan. Hatches ulit. Siyempre kung anong kulay ng ating wall, yun din yung kulay ng hatch na ilalagay natin. No more no less for that one. Till such time na ma-fill natin lahat ng mga walls ng specific hatches that was only meant para sa wall natin. Next, like natin, turn off natin lahat ng layers. So you may see, ayan, nakita ninyo, no? Lahat na lang po yan ng mga natin. Tapos turn off ko rin yung isa. Iwan kong isang layer. So, property line. Ayan. As you may see, lahat na lang nang naiwan is yung mga yung mga natin. So, yan. May hatches. So, yung hatches wala siyang thickness. That's why we cannot change it. But then the polyline has a thickness. So, baguhin natin. 3,000 po. So, if you are going to change the view into 3D views, ayan. SW. Ayan, nakita ninyo. It has its, Tapos punta tayo sa my viewports ulit. To horizontal na lang. Much better. So, for example, I select this one. Change its 3D views to top view. Then, select ko lang lahat ng mga hatches. Again, no, hatches lang po ang select natin. Better zoom na lang ninyo yung object or yung drawing para mas ma-select ninyo ng tama yung mga hatches. Kasi if you you are not able to select the hatches properly, then mamamali po kayo ng later on, tsaka nyo na lang malalaman na mali pala kayo kapag buo na lahat. So, selected na lahat. Then, let us proceed with copying. Ayan, medyo nakakalito lang, no? Pero if you may look properly dun sa pinaka ng drawing, ayan, may kita naman ninyo kung saan dapat ilalagay. So, copy or clone. Ang select ko po ay itong midpoint. Ayan. Kasi pag tiningnan natin dun sa pinakataas, no? Kumukulang, be. So, pag tiningnan nyo ngayon, nag-zoom tayo dito.
you will see lahat po nalagyan na ng hatches sa taas. So, walang butas na may iwan. So, next, violet, viewports, single na lang po ang gamitin natin. Tapos, let us go back to top view. Then, lahat ng mga layers na tinurn off natin, i-on po natin siya. Ang off natin yung 3D wall. Yung 3D wall rather is yan pa rin natin siya, gagamitin pa rin natin siya, turn on pa rin siya, current pa rin, off pa rin natin yung iba. Lock lang natin rather, hindi pala off, lock lang po natin. Bakit yun pa rin ang gagamitin natin? Kasi matatandaan ninyo, meron mga areas like this one na kailangan pa rin yan ng pader. So, select natin yan. Yung sa may mga natin, window particularly. Ano? Di lang natin siya sinabay kanina kasi iba yung kanyang sukat o yung kanyang thickness. Na hindi siya kagaya nung iba na 3,000 mm ang taas. This time, itong mga to, merong ibang sukat. Tapos, may ibang pwesto pa siya. So, yan. We already have our at rin syempre dito sa may mga jump, lalagyan pa rin natin yan ng wall. Sample here, punta dito. Ito. Ito dito. Pupunta dito. So, yan yung mga area natin na lalagyan. Ang lumabas. Ang lakas ng ulan. Na-turn off uli natin yung iba. Yan. Ang may iwan lang dapat ay yung Yung mga damit mo dun sa taas, ano to? ang may iwan lang dapat ay yung ano po, yung wall na naman, yung 3D walls. Tapos punta sa my view, 2 viewports, 2 vertical, no,
horizontal rather. So, gawin na lang natin yung single. Tapos select natin 2 viewports, horizontal. Tapos select natin yung isa as parang yung 3D views ni SW. So, punta tayo dito sa kabila. Ang seselect lang po natin ay itong mga to. Na-change lang natin yung kanyang mga height. Yung sa mga window muna yan. Kasi may kakaibang twist yung sa window. So, ayan. Tapos, change natin ang ano niya, thickness. Or pwede nating i-clone yan. Clone po natin. Dito tayo sa kabila. So, mas magandang area na i-clone ay eto. Second point natin is dapat mataas siya ng mga 2,100 millimeters up. Okay. Tapos, since nakaselect naman na yung mga yan, punta tayo sa properties. Hanapin niyo po yung thickness. Thickness niya is 900 mm. Ayan, meron na tayong nakaselect na 900 mm po ang thickness. Parang napunta sa ibang lugar yung clinone ko kanina. So, ito yung mga clinone natin. Delete muna natin yan. Tapos, balik tayo dito sa drawing natin itself. Yan, select nyo yung mga clone kanina. Yung para sa window lang naman yun na isa-select natin. Okay, selected na po silang lahat. Tapos, ayan. So, punta tayo dito sa kabila. Clone natin sila. Example, ito. Tapos, clone natin directly here. O, parang babaguhin lang natin yung height niyang mga yan. 2,100. No. 2,100, enter. Tapos baguhin niyo yung height, gawin yung 90 degree. Yun yung kulang kanina. So, yan. With that, makikita ninyo na nagbago rin o na-adjust natin yung mga area na dapat merong pagdating ninyo rito. Medyo kakaiba. Ayan. Medyo tricky talaga yung dito sa part na to. So, select na lang natin dito manual. Tapos dito, let us clone them.
Or pwedeng gawin natin dyan is tsaka na lang tayo magawa niyan. So, iwanan muna natin siya. Mamaya pagka nagawa natin yung bintana, tsaka tayo maglagay ngayon nung ano sa kanya, nung sa taas niyan. Tanggalin lang natin yung mga klinoon muna natin. Check lang natin. Okay. Go to view. Then, viewports, single na lang. Yan po. We already have this one. Tapos, para magbago yung pinaka ano niya, punta kayo sa may visual styles. Realistic. Then, view, 3D views. Gawin yung SW. Makikita nyo ngayon na lahat ng mga areas na yan is meron siyang ano. Tapos yung hatches, syempre lagyan nyo pa rin ng hatches yung mga butas ng bintana. Tapos punta kayo sa format sa layers. Turn on nyo lahat. Para makita ninyong merong buhay siya. Ayan. So yan muna, mamaya tuloy natin. Nasaan yung ito ba?